juara kan. Dan menikmati nila.
Okay na? Mayong gabi gid sa tanan, kag subong nga gabi, no? Friday night na naman, kag padayon kita sa aton buluhaton, kag amoy lang pagtuon sang Biblia, rightly dividing the word of truth, kag dispensational Bible study ang atong ginahimo. Ginasunod naton ang instructions ng Diyos kung paano kita magtuon sa atong Bible, and that is to rightly divide the word of truth as instructed by God sa aton ara dira sa 2 Timothy 2:15. Siling sang Diyos study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kag actually amo ini nga sa matuod gid lang, amo ini nga kadamo sang confusion, mga 37,000 denomination all over the world, kag may ara sila nga pa isa-isa nga pamaagi paano ang maluwas, kag may ara sila isa-isa nga paagi sa pag masilin naton pag alagad sa Ginoo. So nga tungod sina nga nagamo sila kadamo kay isa man lang dapat ang Bible nga atong nasunod tungod ina sang masilin naton wala bribra da jolo kay parang ang signal. Hindi ang abrihan mo ang bintana. Abre na bintana. Okay. So, para nga ang amo na nga kadamo sang sa aton sang confusion, kagamo nakalabot sang amo sila kadamo mga 37,000 ang aton nga denomination bilog nga kalibutan tungod sinang sala nga pagtuon sang Bible. Wala naton ginsunod ang instructions sang Dios nga aton i-rightly divide ang pulong sang Ginoo. So sa nasiling tanan sa madamo nga panahon, magsiling gani kita nga rightly dividing the word of truth, kinahanglan magatuon kita sang Bible, aton batunon nga may ara dira sa Bible nga ginhambal lamang para sa mga Hudiyo in time past kag sa time sa future. Okay? So halin sa Genesis chapter 12, kung lang taon naton hasta sa Acts chapter 7. So ina tanan nga mga nasulat dira, it pertains sa masiling naton program sang Dios para sa Israel. Amoy lang ginatawag nga prophecy program. Okay? Kag sang sina nga time, actually ang Dios way nagadil sa aton nga mga Gentiles. So pagkatapos ang napospone ina nga programa, no, prophecy program, ginluwas niya si Apostol Paul, kag gin-reveal, kag ginhatag kay Apostol Paul, no, ang apostleship sa subong nga panahon sa mga Gentiles, no, kag ang instruction para sa aton sa sining dispensation of grace, kag amoy nang isulat ni Apostol Paul from Romans to Philemon. So paano amoy na pag rightly divide naton nga sang time pass ang Diyos way nagadil sa aton mga Gentiles kundi para lamang sa Israel, sa ginpangako iya sa ila nga kingdom sa sining kalibutan sa seed ni Abraham, kag wala kita tulabot kay Gentile kita. Then sa sining nga panahon naman sa napospone na because of their unbelief, so gin sugid kag ginhimo sang Dios hasta subong amo lang ginahimo sang Dios ang pag set apart sa mga katauhan para sa body ni Christ nga iya pagadalon sa langit, kag amoy na ang iya pagapapuyon dito sa kingdom ni Christ dito sa langit. Okay? Kag ang Israelia idil naman sa Ginoo after sa rapture, kag 7 years tribulation, purging of sin sa mga Hudiyo, then pagkatapos magabalik si Christ diri sa duta after 7 years tribulation, kag ihatag na sa ilang kingdom na gin-promise kay Abraham sa mga forefathers sa mga Hudiyo. Okay? So that is how to rightly divide. Time pass, but now sa sining present time kag sa ages to come. Okay? So
Sa subong nga gabi, no, before kita mag-start sa aton nga topic, no, ang title sa aton topic subong nga gabi nga pagatunan, you are complete in Him, or you are complete in Christ. Okay? So ang verse nga aton pagatunan subong is Colossians chapter 2 verse 10. Colossians chapter 2 verse 10. Sili nga diri, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. So, ini nga single verse, actually, kung naton lang hinuktukan, kag pagkatunan, no? Kanami sini, kag, masiling naton ba nga, ari diri ang assurance, no? When it comes to our salvation. Okay? So, but before that, thank you, Gid, no? Sa mga online sa sininga gabi, na nag-join sa aton nga Bible study. Salamat gid sa inyo nga pakigupod sa atong pagtuon subong gabi. Kag baluka kabay nga aton nga fellowship online, ang atong Bible study online, kag inyo nga join, no, every time we have Bible study magapadayon, because actually sa tuod lang, no, madula na lang ta sining kalibutan whether marapture na kita or mapatay man kita. Ang pulong sang Dios hindi naton ini ma-exhaust, hindi naton maubusan sang truths, or mas siling naton mystery truths para sa aton sining mystery program sa sining dispensation of the grace of God, no? Kadamo sa mga kamaturan nga aton matun-an, kag every time nga ma-discover naton ina, no, bas pinagi sa pag-rightly divide sang pulong sa Dios, ang kalipay nga ang kamaturan aton nakita, no, rightly divided sa pulong sang Ginoo. Okay, so before we start, sa aton nga topic sa pag-discuss ang sining verse, ako anay kamo pabayon to please have your Bibles, King James Bibles, no, 1611. Join me in prayer. Amay nga balaan Ginoo sa liwat, nagapasalamat kami sang dako sa imo dako nga kaayo sa amon. Salamat, O God Lord, nga every time ara kami sa mga kahadlok, may dangpan kami nga Dios nga gamhanan. Every time nga ara kami sa mga kalisod, may ara kami dangpan nga Dios nga makahatag sa amon sang comfort. Every time nga ara kami sa financial problem, may ara kami madangpan nga Dios, kag amon makita ang mga blessing nga iyang ni-preparar sa amon dira sa kalangitan. Salamat, O God Lord, unang-una sa sinigabi, sa padayon namon nga oportunidad nga mo ginhatag sa amon sa pagtuon sa imo pulong rightly divided. Salamat sa mga kauturan nga padayon nagasakdag sini nga buluhaton pinagi sa pag-join every Friday. Kag Lord, salamat man sa imo kaayo, O God Lord, sa imo pagsabat sang mga pangamuyo, pangabay sa imo Ginoo, sa imo hatag pa, extend, kag pagkuha, pag-ayo sang akon hinablos sa iyang balatian dito sa nga COVID dito sa France, nga ato sila dito subong nagdak ng ilang barko. Salamat, O God Lord, sang kalipay nga imo ginhatag sa pamilya, sa akon magulang, knowing ang ila bata ara na stable na ang pamatyagan, kag nakabalik na sa ilang barko, Ginoo. Salamat man sa liwat sang imo presensya sa tagsa sa amon, kag sang imo Ginoo Lord nga proteksyon sa amon pila imo mga kaanakan, saved by grace sa sining dispensation of grace, waiting for that blessed hope sa amon nga pagtuha sa amon sa imo bugtong anak nga si Kristo Jesus pinagi sa rapture, Ginoo. Apang samtang ari kami sini, salamat sining buluhaton nga imo ginhatag sa amon, kag kabay nga sa sining gabi sa liwat, ang objective sa sining Bible study
mangin madinalagon, kagamoy na ang paglabuot sa mga kalag, nga wala pa nakahibalo, nakaintindi, kung paano ang kaluwasan sa sining dispensation of grace, nga ina pinagi lamang sa pagtuo, na si Kristo Isos, napatay, bayad sa amon sala, ginlubong, kag nabanhaw sa ikatatlo ka adlaw. O God, sa imo ang himaya, sa sining panahon, kag sa mga panahon sa amon mga kabuhi. In Jesus' name, Amen. So, you are complete in Him, no? Kumplito kita kay Kristo. Mauturan, Colossians chapter 2, basahan ko liwat, verse 10. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. When it comes to salvation, Jesus did it all for us. Pag-abot niya sa salvation, sa kaluwasan, sa atong kalag, no? Ginhimo na naya ni Kristo tanan para sa aton. Ang imo denomination, kung diin ka man member nga denomination, nga church, mapa-Pentecostal, mapa-Baptist, Saksi ni Huba, mapa-Oneness, no? Anuman nga mga grupo, ikaw subong ara, no? Wala ina sang may mabulig sa ginhimo ni Kristo. Wala na ina may madugang sa ginhimo ni Kristo para sa aton kaluwasan. Ang imo pastor nga daw imo na simbahon, nga daw ibutang mo sa pedestal, kag imo tingalaon, kag imo gid hatagan sang grabe nga importansya kay man sa subong nga panahon. Grabe ang preaching sa pulpito sa mga denomination. Instead of proclaiming Christ, instead of lifting the name of Christ, no? Ang ngalan na sang pastor, amo ang ila ginaalsa, amo na ang ila ginailis, ang himaya nga dapat ihatag sang Dios, ang respeto nga dapat ihatag lamang kay Kristo, ginaagaw na sa mga kapasturan subong. Apang hambalon ta ka, kung ikaw isa ka tumuloo, ang imo pastor wala sang may madugang sa ginhimo ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo para sa imo kaluwasan. Masyado subong kung pamatian mo ang mga pastors nga nagatindog sa pulpito. Ang gina-elevate nila, ang kaundan sang ila wali, halos ang ila mga kaugalingon. Gina-divert nila ang praise nga para lamang sa kay Kristo, kag gina-divert nila pakadto sa ila. That is why, mga otoran, listen to this. Hindi nyo ko manigar, hindi nyo ko mahambalan, hindi nyo ko mapapati nga hindi amo ina ang nagakatabo sa mga kasimbahanan subong. Because I've been there, mga otoran, for 30 years. Kag amo na mga conferences, mag-attend ka, mga wali kung Domingo sa mga pulpito, even sa mga prayer meeting, no? Ang content, mga otoran, no? Sang mga mensahe is para himayaon ang pastor. Nadula na ang himaya nga para kay Kristo. Apang hambalon ta ka, bisan ano mo kaali-ali ang imo pastor subong, nga daw amunang ginasimba mo, hambalon ta ka, wala na sa may madugang sa kaluwasan nga ginhimo ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Bisan na imo mga friends, wala may madugang sa ginhimo ni Kristo nga kaluwasan nga sa diin para sa aton sa sining dispensation of grace. Meaning, buot silingon, there is nothing else that needs to be added to Jesus Christ. Wala na kinahanglan pa idugang kay Kristo pag-abot sa aton kaluwasan. Okay? Apang mga otoran, makasulubo sa sini nga panahon, nga kadamo sa mga denominations, especially Baptist,
nga nagatudlo sang sala nga mga pagtudlo. Number 1, nga kinahanglan ikaw magpa-member sa church, no? Magpa-member under sa leadership sang isa ka pastor sa isa ka local church para gid lamang ikaw maluwas. Kinahanglan gid ya gina-require ka gid nila nga mag-member ka gid kuno sa church. Okay? Under sa leadership sa isa ka pastor for you to be saved. No? Ang ila ginatudlo nga ina kuno kostumbre kag tradisyon nga gina-require sang Dios halin pa sang una. Nga kinahanglan ya kuno mag-join ka gid sa church, mapamember ka gid, no? Para lang ikaw maluwas. Mga kauturan. That is why ang ginahimo nila after water baptism, it is commonly practiced by denominations, especially Baptists, to let the members sign, no, papirmahon na nila after sang doctrination, after nga mag-pleads ng members ang allegiance to the rules and regulation of the local church governed by a local pastor. Ilan na nadain papirmahon nga kinahanglan subong kay nabaptize na ikaw, kinahanglan mahatag ka na sang imo tithe, kinahanglan mahatag ka sa imo first fruit, kinahanglan masunod ka sa dress code sang simbahan, kinahanglan ang hairstyle na kadapat taplik gid kung sa lalaki, hindi pwede pihak-pihak, no? Grabe, pati hairstyle mo yung intrahan mo. Okay? So, kinahanglan masulod gid ikaw sa programa, mag-participate ikaw sa programa sang simbahan nga local church. Kinahanglan ara ka gid pirmi kag iban pa nga mga masiling naton rules nga i-impose nila sa isa ka member. No? Okay. Masiling naton nga sang una nga panahon, in time past, ang mga Gentile, yes, during the time, kinahanglan nila anay nga mag-join or mag-proselyte, or embrace nila ang Judaism para lang sila maluwas sa tong time pass. Okay? Apa mo turang tandaan tagid nga hindi na inasubong nga panahon. Maluwas na kita ya subong nga panahon even without the law and even without Israel. Because Israel sa sining panahon is no longer a chosen people because nahulog man sila because of their unbelief. Nahulog sila sa aton nga level nga mga Gentiles. That is why amo gani dira sa Romans 3:9 siling ni Paul, are we what then? Are we better than they? Siling ni Paul, no. Because God declares that all is under sin. Jew and Gentile, pareho subong ang panahon, ara sa idalom sang sala. That is why, mga turan, ina nga doctrine, ina nga teaching, nga kinahanglan gid naton mangin member sa isa ka local church governed by a pastor, and follow all the regulations that are imposed by the pastor in that local church. That is a wrong doctrine. That is a false teaching, and no verse in the Bible that can support that teaching. Why good verse sa Bible nga makita nga kinahanglan ka gid mapa-member sa church, sa local church under sa leadership ng pastor para lang ikaw maluwas. Be, kung hindi ka mo magpati sa akon nga wala sang verse, give me a verse nga kinahanglan mapa-member ka gid sa idalom sang pastor.
And besides, mga turan, sa sili nga panahon, sa dispensation of grace, wala na sang pastor, wala na sang evangelist, wala na sang prophets, wala na sang masiling naton nga apostol. Why na? Natapos na nga mga offices. Masiling naton na ginahatag sang Dios sang una nga panahon, sang wala pa matapos sulat ang Bible. Okay? So, hindi nga, ti mamangkot ka mo subong, ti Brad, di man nagalin nga doktrina nga kinanglan mapamember kagid sa church. Ina nga doktrina, nagalin lamang ina sa mga denomination, man-made doctrine taught by a pastor of a local church. No? Wala na yan sa Biblia. It was only imposed by church pastors to their members who also are ignorant of what God is doing today in this dispensation of grace. Motoran. No? Lain niyang ginahimo sang Diyos sa sining dispensation of grace. Ang ginahimo niya sang Diyos sa sining dispensation of grace is sanctifying or set apart sa mga tao, no? Pinaagi sa pagtuo sa gospel of the grace of God, kag ina nga mga tao, no? Iya ginapreparar, kag ginabutang bilang mga members ng body of Christ, not member of the local denominations or any religious group, mga turan. That is why ang mga katauhan bala subong, though nanamihan gid sila feeling na feel nila nga it is okay, no? Tungod member kuno sila sang Baptist Bible Church, Faith Bible Baptist Church, or ano pa ginada nga mga Bible Baptist Church, or ano pa gid nga mga denomination Pentecostal, Oneness, o ano pa gid dira. Nanamian sila feel nila nga amo na insakto kay member sila sa isa ka denomination. But mga turan, ang luwas diri sa Biblia, kung inyo lang kabalo lang ka magtuon sa Biblia, ang naluwas diri nga mga tao adtong na member sang body ni Christ. Hindi member sang Baptist, hindi member sang Pentecostal, hindi member sang Seventh-day Adventist, hindi member sang Katoliko, hindi member sang Saksi ni Jehovah, or any denomination. Ang luwas nga ginahambal diri sa Biblia, kundi ang luwas nga mga tao nga ginahambal sa Biblia are members of the body of Christ, the church of this dispensation of the grace of God. That is why, mga turan, make sure that you are a member of the body of Christ. Because if you are not, bisan ano ka pa ka-member sang ano nga denomination, then, mga turan, balunta ka, you are not saved. Why? Because, why di rin naghambal ang Biblia that you are saved because you are member of a Baptist, because you are member of a Pentecostal, because you are member of any group or denomination or any religious group, mga turan. Kundi ang nahambal diri ang naluwas nagpagadalon nga i-rapture, mga turan paabot sa rapture, are the members of the body of Christ, the church of this dispensation of grace. Okay? So, sa liwat, mamangkot kita, din bradi na kalian naghalin nga doktrina na kinahanglan mapamember gid kita sa church para maluwas kita. Halin na ina sa mga pastors. That is a man-made doctrine nga ginhimo sa mga pastor, no? So, ang Diyos sa siling dispensation of grace does not require anybody to be member of any religious denomination.
everyone today who believe the gospel of the grace of God, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, is baptized or put into the body of Christ by the Spirit and not by the pastor, not by Jesus Christ himself, not by Apostle Paul, but the Holy Spirit, after we believe the gospel of the grace of God, baptizes us or put us into the body of Christ. And remember, the body of Christ is not water. That is why, sa mga nagasilinga, baptize, kundi tubig. Wow, mga kuturan, kadamo, baptism sa Bible nga wala tubig. No? Kag isa na ini, isa na ini ang 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Basahon tabla. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Sila dire, for by one Spirit, tungod sa isa ka Espiritu, are we all, kita tanan nga nagtuo sa gospel of the grace of God, that Jesus Christ died for our sins, He was buried and rose again on the third day. Sila dire, the Spirit, are we all baptized into the body of Christ? Or ginbutang kita sa lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo hindi tubig, okay? So, whether we be Jews or Gentile, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Okay? So, meaning, all believers, tanan nga nagtuo, tanan nga member sa body ni Christ, the church of this dispensation of grace, motoran, upod sa lawas ni Kristo nga mo ang church sa sining dispensation of grace. 1 Corinthians chapter 12 verse 27, sila dire, now, sinong ginsulatan ni Apostle Paul? Kita nga mga believers, kita nga mga Gentiles, no? Sa Corinto, then sa aton subong, sa una nga panahon, sa aton subong, because we are Gentiles. Siya, now, ye are the body of Christ, and members in particular. Oh, Toran, listen to this. Never ka makakita nga ginhambalan kita ni Apostol Paul, now you are member of the Baptist. Now you are member of the Pentecostal. Now you are member of the Seventh Day. Now you are member of the Catholic. No. Ano hambal ni Apostol Paul? Now ye are the body of Christ and members, kita na kuno ang body ni Christ. Kay tungod kita nga mga na-save sa gospel of the grace of God, ginbutang dito sa body of ni Christ, kag silinga kita na ang body ni Christ and members in particular. Then, mamangkot ko sa imo. Member ka sang ano? Baptist? Then you are not saved. Member ka sang Pentecostal? Then you are not saved. Member ka sang Katoliko? Then you are not saved. Member ka sang Saksi ni Jehovah? Then you are not saved. Member ka sang Seventh-day Adventist, Mormons, or whatever denomination, dating daan, bagong daan, Iglesia ni Cristo, member ka, then you are not saved. Because ang saved na group of people that was sanctified by the blood of Christ are those people who believe the gospel of the grace of God and was put by the Spirit into the body of Christ. Then those people became the member of the body of Christ in particular. Another verse, mga turan, Ephesians chapter 1 verse 22. Ephesians chapter 1 verse
22. And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Christ is the head of the church. Not the Baptist church, but his church, the body of Christ. Okay, motoran. Ano ini nga church? Which is his body. Verse 23. The fullness of him that filleth all in all. So, the church is the body of Christ. Not the Baptist, as claimed by the Baptist. Not the Pentecostal, as claimed by the Pentecostal. Not the Catholic, as claimed by the Catholic. Not the Seventh-day Adventist, as claimed by the Seventh-day Adventist. But the body of Christ. That is the church. Okay? So, saved people who believe the gospel of the grace of God are members of the body of Christ, the church of this dispensation of grace, not by any denomination. Mauturan. Gamay lang pamangkot. Naintindihan nyo gid bala, kung nga gusto gid sini nga mga pastors, mamember ka mo sa ila local church. Actually, hindi na yung church ni Christ, ha? Inang ila na, hindi na yung church ni Christ. Ha? Church na isang pastor. Church na isang pastor. Nga nag-govern sang sila nga simbahan. Because the church of kabalo bala ka mo, kabalo pamangkot ko, kabalo bala ka mo sa tuod gid lang. Kung nga gustong-gusto gid sini nga mga pastor nga mangin member ka mo sa ila local church, kabalo ka mo sina. Why gid ka mo maka-notice? Why gid ka mo maka analyze nga despite sa masilina katon lack of biblical support sa sina nga doktrina nga kinahanglan mangin member gid sa church nga gusto gid nila gyapon. Okay, damo nagka-complain poor signal ko, no? Poor signal, abri yu tayo. Okay, abri ko na ang open ko ng bintana, be. Open na dyan. Tuduhi. So, ang ilada mga cellphone patayan na. Okay? So, naintindihan nyo ba lang nga gusto gid nila nga ipaidalom ka mo sa ila leadership? Ha? Naintindihan nyo bala ang papel sa isa ka member sa isa ka church? Okay? So, let us define, no? Let us look into the definition of the word member. Okay? Member is a person belong to a group or a person under the sang silinaton rules and regulation or group governed by a leader. That is why gusto nila nga member ka mo sa ilang local church, because as pastor, you are now under their authority as leader of the local church. That is why you will be required to do something. You will be required to obey the rules and regulation of the local church. Kag mautoran, listen to this. Sometimes, ang gina-impose sa mga local church is no longer biblical. Okay? Amo na gusto ginilaya nga mangin member ka mo, ha? Bisan wala na ina sa Biblia. Okay? So, but listen to this.
dapat ya mangin member ikaw sang body ni Christ, the church of this dispensation of grace. Not sang isa ka local denomination governed or headed by a pastor. Okay? So, number 2. Another confusing doctrine being taught by denominations of today is the need of water baptism in order to be saved. Okay? Amo pagid niya ang isa ka confusing doctrine nga ginatudlo sa aton sa mga denominations. Baptist, Pentecostal, o ano-ano pagidira nga mga denomination, religious group, sa subong nga panahon nga ang kinahanglan gid kuno ma-water baptize para kita maluwas. Okay? But listen to this. Paul, our apostle, listen, mga kuturan, siguro pirmi kamo kabati ginahambal ko nga si Paul among aton apostol. Because mga kuturan, the 12 apostles of Jesus Christ, hindi to ya sila apostoles para sa mga Gentile nga pareho naton. Tandaan nyo, isang ginsugo sila ni Kristo nga magpangwali sang gospel of the kingdom. Anong siling ni Kristo? Hindi kamo magkadto sa mga hintil. Kadto lang kamo sa mga nangawala nga karniro sang Israel. Okay? So, ang aton apostol nga si Apostol Paul makes it clear that our baptism as well, our resurrection is through the faith and the operation of God. And not, hindi yasa masiling naton pagpaligo sa dagat, pagtusmaw sa dagat. Ang iba niya gani nagahimo sang daw baptistry sa likod sa ila simbahan kag dira nila ginatusmaw. Wow, halong gid kamo. Basi bala pila na nakatawo gitusmaw da. May mga kurikong pag iban gintusmaw da, may mga arikis. Tapos way mailisan ng tubig. Tapos sige man kamo tusmaw-tusmaw. So, mga uturan, wala na iya ginasugo-subong nga ang tao kinahanglan mabautismohan sa tubig para maluwas. Why na iya subong sa Biblia? Colossians chapter 2 verse 12. Okay, balik ta sa Colossians chapter 2 verse 12. Okay? Sila dire buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through faith of the operation of God. Mauturan ng aton niya baptism subong is that kinahanglan malubong kita upod kay Kristo. Kag hindi inaamo ang tubig. Mauturan. By the time nga upod kita sang Holy Spirit dito sa lawas ni Kristo, naupod naman kita sa iya pagkapatay, naupod man kita sa iya pagkalubong, hindi pinagi sa baptism, kundi naupod kita sa iya paglubong. Kag naupod bang kita sa iya pagkabanhaw, hindi pinagi sa tubig, mga kuturan. Okay? Kundi, siniya dire, buried with him in baptism, but silingon sa pag-upod sa iya, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Okay? So, we are baptized into Christ's death. Subot silingon mga turan sang baptized dire, wala tayo ginloblob sa tubig, kundi ginupod kita
sa kamatayon ni Kristo? Mamangkot ko sa inyo. Nga sang namatay si Kristo, sa tubig to siya namatay. How? No. Sang ginlubong si Kristo, sa tubig siya ginlubong. How? Hindi. So, hindi siya sa tubig ginlubong. That is why nang ginalublob ko na kita sa tubig, kaya mo kuno upod kita sa pagkalubong kay Kristo. No, mga turan. By the time we believe the gospel of the grace of God, we are put by the Spirit into the body of Christ, and that body of Christ was buried, mga turan, kag naupod kita kay kita ang body ni Christ. Naupod kita sa iya pagkalubong, naupod kita sa iya pagkabanhaw. Amo na mga turan ang significance sa masilin naton sining nga verse, no? Ha? We are baptized into Christ's death, no? Not by water, in order to be saved. Atong bala mga turan basahon. Romans chapter 6 verse 1. Romans chapter 6. Kaya mo ni ila ginahambal nga tubig kuno ini mga turan. Mga turan, inyo gid tun-an mayo basahan ninyo, ha? Kay wala diri tubig. Kay wala diri tubig. Okay. Romans chapter 6 verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? This was our Apostle Paul, no? Asking to the Romans believer. Sinya, verse 2, God forbid. How shall we that are dead to sin, paano kita napatay sa sala? Because we were buried with Jesus Christ. Ha? Ha? Sinya, live any longer therein. Verse 3. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus? Lataw mga turan, baptized into Jesus. Sina ginupod kay Kristo. Baptized means put into Christ or joined into Christ. Mamangkot ko sa inyo, si Christ tubig? Ha? Hindi. Sinya, kita ko no, nga nagtuo sa gospel of the grace of God, ginupod kay Kristo. Ha? Sinya, ginupod man kita sa iya kamatayon. Ha? Many of us were baptized into Christ, were baptized into His death. Butsilingon, many of us nga ginupod sa kay Kristo, ginupod man sa iya kamatayon. Kuha naton? Hindi niya tubig, hindi ni water baptism. Verse 4. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Siya, busa, ginlubong kita, upod sa iya, pinaagi sa pag-upod sa aton, sa iya kamatayon. Why tubig? That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Mga turan, please, nag-a-appeal ako sa inyo nga nagapati nga ini water baptism. Please, intindihan nyo mayo ang verse. Is there water in these verses? No. The word baptism is joined into Christ or put into Christ, and Christ is not a water. Okay? Okay? So, another, and this is the most common teaching of false pastors or mga mini nga mga pastors, kay wala naman gid pastor dapat subong.
Kagamo ni ang pinaka-common gate nga ginatudlo nila that Jesus Christ did so much on the cross. Nga si Kristo, grabe ang ginhimo niya dito sa cross. Brad Sam, sabton ko ng pamangkot mo, nami ganitani kung makakita ay kita. Sam Halyares, kung makakita ay tanita, nami pagid, no? Okay? Para ma-explain ko gid mayo sa imo kay kung sa text lang kag sa ano kapoy mag-type. If you have time, let us sit together and we'll discuss about this, okay? Another teaching nga ginatudlo sa mga false teachers, mga false pastors, that Jesus Christ did so much on the cross. Grabe ang ginhimo ni Kristo kuno sa cross. That is why we now need to submit to at least few ordinances of the law in order to prove that we are saved. Amo pagid niyang grabe pagid ginatudlo nila, no? Nga pag twist, nga pag masiling naton deceive sa mga katauhan, labaw na sa ilang mga members nga wala man nagatuon kag nagabasa sang Bible. Nga grabe ko nung ginhimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, gani kinahanglan nga kita ko nung nga mga members sa church, at least kinahanglan kita magsunod sang pila ka mga ordinances halin sa balaod para i-prove naton nga kita gid luwas. Is there any verse in the Bible? May ara bala verse sa Bible nga nagatudlo sila nga after we receive the gospel of the grace of God, after we believe the gospel of the grace of God, after we are baptized into the body of Christ, kinahanglan naton mag-obey sa mga ordinances halin sa law para i-prove tagid nga kita luwas. May ara bala sina verse nga kinahanglan i-prove tagid nga kita luwas. Tudlo ina sang kalabanan gid sa mga baptist nga kinahanglan magtutom kagid, maghatag kagid sa imo 10% para i-prove mo gid nga ikaw luwas. Kinahanglan mag-attend kagid kada Domingo simbahan para that is proof nga ikaw luwas. Kinahanglan mahatag kagid sa imo first fruit kay ina palatandaan, proof nga ikaw luwas. Is that correct? Insakto bala ina? Is there any verse we can read from the Bible that God requires us to obey at least few ordinances from the law to prove that we are saved? May ara bala sila? Mga turan, that is false teaching. Ano ina nga mga ordinances nga gusto gid nila nga ipahimo sa imo para nga ma-prove nga ikaw nga luwas? Unang-una mga turan, dapat mahatag ka na sa imo 10%. Kung hindi ka gani makahatag sa imo 10%, ila ka dayon dudahan, uy, hindi guro na siya luwas, no? Kaya wala bala sa ikahatag siya 10%. That is why nga, kung isa bala, bisan ikaw na lang mismo man, makaduda man, hindi guro ko luwas, ay, kaya nga daw wala ko yaga na manghatag 10%, kaya nga wala gani kami subong bakal ya bugas, ihatag ko pat dito. O di ba? Ikadua, kinahanglan matag kasi mo first fruit. Kinahanglan i-prove mo gid by good behavior na ikaw luwas ka. Kinahanglan tanan-tanan na lang nga ipaobra sa imo, dapat obrahon mo. Kaya kung hindi mo obrahon, dudahan ka, hindi guro na siya luwas. Kaya nga man, gina-require nila ang tao to obey some ordinances, few ordinances from the law to prove that that person is saved. Kung hindi ka gani makaprove sila, basi hindi ka luwas. Brother Sam, thank you, gid no? Please, if you can spare your time, maka-istorya kita sini about sini nga mga
doktrina, Brother Sam. I know that you are also searching. Pares kita naging biktima sa una sa mga sayop nga mga pagtudlo. Kag let us help one another, Brother Sam, nga makita naton sa Bible ang mga kamatuoran. Okay? So amo nang ila ginatudlo nga kinanglan hatag kita sang tithe, first fruit, good behavior, ha? Kinanglan hindi ka naging mag-inom-inom, kinanglan hindi ka imubuhok, kinanglan as required sang simbahan. Okay? To keep us maintain our salvation. Para ma-maintinar kuno naton aton salvation. Meaning, for them, madula pagali atong salvation. Kaya kinanglan, himuon naton ini. Tithing para ma-maintinar naton aton salvation. Aton gid mapakita nga kita luwas mga kautoran. Amo gining gusto matabo sa mga pastors. Nasa diin member ikaw. Kanton matabo ina mga kautoran, then they are very blessed. Because could you imagine mag-ara be members 200 members. Maghatag lang na sang ila 10% nga income kada bulan. Pila makadto sa pastor? Dako, no? Amo na ang mga pastor sa nagamalanggaranon. Ha? Ang mga members kapabilin pobre. Kaya tungod sinang teaching nga hindi amo. Okay? So, sadly, no? Or kung sa Tagalog ba, ang nakakalungkot, tama ba yun? Ang nakalulungkot, kung sa Cebuano pa, ang unsa ba sa Cebuano? Sad, English. Sadly, no? Or sa Ilonggo pa, ang masubo, damo sang mga katawhan, members, na deceive sang sina nga mga pagtudlo. Ha? Una-una nga kinana, member ka gid sa church. Kaya basi hindi ka luwas, hindi kaya maluwas kung hindi ka member sa church, hindi ka madala uturan sa natunang tanga, hindi kinanglan pa-member kaya sa body ni Christ. Okay? Baptism, hindi na yamo. Why na gina-require? Gin-baptize kita sa Holy Spirit dito sa body ni Christ. And that is by the operation of God. Not by any pastor, mga uturan. Okay? So, tungod sina nga mga false doctrine, aton tandaan, nga singgin sulat ni Apostol Paul, inang you are complete in Him, ining Colossians chapter 2 verse 10, ara si Apostol Paul sa context, no, sa pag-warning sa aton sa mga false doctrine. Okay? So, kag tungod sina nga mga false doctrine, ginsulat ni Apostol Paul para sa aton, members of the body of Christ. Amo niyang ginsulat niya sa aton, Colossians chapter 2 verse 16. Colossians chapter 2 verse 16. Siling niya, tungod sina nga madamo nga mga sala nga mga doktrina nga ginatudlo, siling ni Apostol Paul, Colossians chapter 2 verse 16, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of holiday or of new moon or of the Sabbath days. But silingon mga turan, ina ang mga pagtudlo, hindi na naton dapat tagaan sang pagtagad or pagsunod. Kay ina nga mga pagtudlo, ginkuha na kita dira. Why kita dira iya sa sining dispensation of the grace of God? Why kita sa sina mga pagtudlo? No? Okay? So, tandaan tayo ni maturan. Siya dire?
inatanan nga mga pagtudlo nga dala sa aton, ginatudlo sa aton, si Apostol Paul, it was already blotted out the handwriting of ordinances. Apang makuturan ini nga mga false teachers, mga false pastors, gusto nila kita gihapon iloblob sa mga ordinances sa law nga siling sang aton Apostol Paul gin-blot out na ni Kristo para sa aton, ginpanas na ni Kristo nga mga ordinances, and it is no longer applicable to us, members of the body of Christ. Apang kasubo nga damo gihapon na intuan, because many of those people sitting at the pew sa mga kasimbahanan why nagatuon sa ila Bible, kundi nagakaon lang kung anong ginapakaon sa ila sang ila pastor. Gakaimpatso na kaon lang gihapon. Kay hindi kabalo, wala nagatuon sang Bible, rightly dividing the word of truth. Okay? So mga turan, tandaan tagid ni, pag-abot sa aton kaluwasan, you are complete in Christ. Nothing more, nothing less. Why na sing may madugang pang imo pastor? Nga matyagan ko daw Diyos nyo na ang inyo pastor? Kay abi nyo, may madugang siya sa inyo kaluwasan? Why gid? Mauturan. Kag kung nagasalig ka mo, nga maluwas ka mo kay member ka mo sang Baptist, member ka mo sang anuman nga denomination, member ka mo sang Iglesia ni Cristo, member ka mo sang Katoliko, sorry, hindi ka gid maluwas. Because ang maluwas lang, according sa Bible, atong member sang body ni Christ, the church of this dispensation of grace. Kag listen to this, mga turan. Ang pagpa-member sa church, hindi amo inang pagi para mangin member ka sang body ni Christ. Kuan nyo, abi ang binaton sa aton niya pagkabalo, kay gintuduan kita sa mga pastor, nga kung mamember kita sang Baptist Church, mamember man kita sang body ni Christ. No! Ari ang pamaagi para mamember ikaw sang body ni Christ. Pamatii ini. Believe that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again on the third day. Kung imo inatuuhan, then ikaw ibutang sang Holy Spirit didto sa church, sa body ni Christ, mautoran, sa sining dispensation of grace. Hindi ang inyo simbahan nga Baptist. Hambalunta ka. Never ina makaluwas. Kay man kung kisa, napapati kita sa mga pastors mo, na kinahanglan mamimber kita sa Baptist kay para lang kita maluwas. Kay Baptist kuno mo ang bride. Mga turan, ng balonta ka mo. Kung nagapati ka mo nga ang Baptist mo ang bride ni Christ, then bunga ina, resulta ina sang pagka-ignorante sang pastor nga nagatudlo sila. Kay kung nagatuon ka lang sang Biblia, imo gid mabalaan nga hindi gali ang church sa sining dispensation of grace ang bride ni Christ. Tuon bala ka mo Bible? Ha? Napapati kita ang bisang sala nga pagtudlo mo? So, ang makaluwas aton, it was only on the merit of Christ's performance. Hindi aton performance, hindi kay pastor performance, nga binaton daw simba na naton si pastor, daw gusto naton ibutang sa pedestal. Ha? Ginkwa na nila ang lugar nga iya lamang ni Kristo, mga turan. Ha? Our salvation was only on the merits of Christ's performance that you are saved, mga turan, from God's wrath. Tungod lang sa binuhatan ni Kristo. Ha? Neither baptism, neither church membership, neither your pastor can add
to what Christ has already accomplished on the cross for you, for us, mga kauturan. Why na? Sa may madugang. You are complete in Christ. I am complete in Christ. Lastly, mga kauturan, I will read this verse, mga kauturan. Romans chapter 4, verse 5. Romans chapter 4, verse 5. Sila nga dire, but to him that worketh not, but believe on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Kung imo pagtuo, ginbutang nimo kay Kristo sa iya ginhimo didto sa cross sa Kalbaryo, way kanaya dapat buhaton ang imo salvation complete in Christ. Thank you so much. Kaag madamo gid nga salamat sa inyo pag-join sa aton Bible study sa sini nga gabi. Pasensya gid no, medyo ug kisa nangin daw ga emotional ako because of my passion, no? Nangin passionate ako kisa sa pag sugid sang kamaturan, mga turan, because sometimes, no, nabatyagan ko ang pain. Okay? So, pasensya gid, no? Kay baluka kong kisa, na nagakadala ako sa akong emotion because kung gisa daw mabatyagan ko wala ang pain sang masiling naton so many years na na-deceive kita sa mga sala nga mga pagtudlo nga natudlo sa aton, no? Thank you so much nga naka-learn kita how to rightly divide. After nga naka-learn kita how to rightly divide, ang confusion tanan naklaro, nadula ang confusion. So sa mga kauturan namon that are online, nga wala pa kamo nakasiguro kung diin makadto inyo kalag matapos kamo mapatay, amo lang ini kasimple ang kaluwasan. Tuohe nga si Kristo Jesus na patay para sa imo sala, ginlubong siya kag nabanhaw sa ikatatlo ka adlaw. Kag kung tuuhan mo ina, makaangkon ikaw sang kaluwasan sang imo kalag. Ang kaluwasan wala sa church membership, ang kaluwasan wala sa baptism, ang kaluwasan wala sa imo kaayo, ang kaluwasan wala sa imo pastor, kundi ara lamang kay Kristo sa ginhimo niya paghatag sa iya kabuhi didto sa cross sa Kalbaryo. Na siya napatay, bayad sa aton sala, ginlubong kag nabanhaw sa ikatatlo ka. Thank you so much. Before we end, no, sa sininga gabi, excuse me. Before we end, no, sa sininga gabi, gusto ko lang ipasalamatan ang mga nag-join sa aton Bible study sa sininga gabi. Sister Felisa Pips, no, dira sa Dumaguete, aton Otto dira sa Dumaguete nga naga rightly divide man. Brad Milo Saul dira sa tingnan din siya sa Takas dira sa Haro, right divider dira sa Takas Haro. Fel M Bardoquillo, ako ni parente, ako ni Igagaw, tingali gikan ni Cebu, no? Thank you so much Fel for joining us sa aton Bible study. Manilin Bermijo, akong pagmangkon si Cebu, thank you for joining us. Pastor Manuel Topas, no? Pastor Manuel Topas, thank you so much Pastor for joining us. Mian Bilago, right divider dira sa Liganes, kumusta ka mudra ni Brad Boards mga bata? Ini ako ni hinablos sa pakaisa. Jose Marie Balahadja, no, ari ni sa Manila, thank you. Jo Marie for joining us. Jean Ignacio sa Manila, thank you for joining us. Ako ni hinablos. Sol CP sa Cebu, ako ni Kaila, thank you so much for joining us. Kim Stewart Arsenio, bata ni Brad Arsenio, no? Kumusta ka dira tuto? Kabalo ko, sultiro ka na subong.
Sister Vernick de la Cruz dila sa Kabatuan. Thank you for joining us. Brad Sam James Salyares, no? Brad Sam, if you have time, every Tuesday, 1:30 p.m., may ara kami nga Bible study. Nagatuon kami sa pulong sang Diyos, ang Bible, dispensational Bible study, rightly dividing the word of truth. If you can join us, if you can spare some of your time every Tuesday, 1:30 p.m., you can join us at Block 7 or number 7040, Block 7, Lot 4, 7th Street, Lawaan Village, Tagbak, Haro. Amo na atong location. You can join us. You are very welcome. Kabalo ko nga nagatuon ka man how to rightly divide. Salamat gid, no? Kabalo ko nga ang joy kalipay nga na free kita sa mga sala nga mapagtudlo. If you have time, you can join us. You can message me, no, sa akong messenger kung mara ikaw time. Brad Arnold Ridome dira sa Kamalig, Haro. Salamat sa pag-join sa aton. Johnny De La Torre, thank you sa pag-join sa aton Bible study, Mr. De La Torre. Johnny, utol di ano? Ni? Juicy? Oh. Okay. Doon nakaupod ko pa ni Guru sa ano eh. Joseph Bardoquillo, ako ni Parente. Thank you for joining us sa aton nga Bible study. Gani akon pag ni Parente. Iniupod kami sini sa una sa Manila, nagbalaboy-laboy. Vicente Sabornay, kumusta ka na sa Manila? Thank you for watching. Sa kabay nga na ka-join ikaw, kag kung wala, pwede nimo i-tanahon liwat, ano? Tanahon liwat, kagod maintindihan nimo ang aton Bible study. Kag ina-invite ka mag-join every Friday, Jumari Balehadya, no? Kag iban pa sa aton nga Bible study kada Friday. So before we end, sinigabi let's pray. Amay nga balaan, Ginoo, salamat sa liwat sa imo katutom sa amon kabuhi. Lord, nga ang amon existence sa sining kalibutan tungod lamang sa imo grasya, kaluoy. Kay kun wala ikaw, kabalo kami nga wala kami sa mga dangatan sa sining kalibutan. Hindi ini amo ang amon nga lugar, hindi ini amon nga eternal abode, kundi dira sa langit. Mga pilgrims lamang kami diri, umalagi, kabalo kami nga ini nga world, ining present world is evil. Nag-burn ini isang dark side, kabalo kami, Ginoo Lord, nga ara kami under sa mga paglagas, persecution sang evil forces, apang kabalo kami nga ikaw nga nagaproteksyon sa amon. Salamat sa mga katawhan nga nag-join sa amon Bible study sa sinigabi. Salamat amay Lord nga may mga kulturan nga tungod sini nga pagtuon, rightly dividing the word of truth, naka-intindi kang nangin masanad sa ilang imupulong. Salamat o God Lord kag kabay sini nga Sunday, mga katuran maka-join sa amon fellowship sa lugar nga sa diin kami tingob kada Sunday dira sa Lawaan. Kabay nga ang mga kauturan, Bolivar family, kag iban pa nga mga kauturan namon, mangin kaupod namon sa sining Sunday sa pag-fellowship. Na amon pagpangamuyo in Jesus name. Amen.